Nag-uumpisa ka pa lang, konti pa lang katulong mo sa negosyo, pero paano na kung yung unang empleyado mo ang sumira ng negosyo mo? Nako, sakit. Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinkitan. Magandang araw po. Ako po ang inyong pambansang wealth coach. Alam mo, hindi po nawawala, lalo na kung ikaw ay nag-uumpisa. Diba? Na hindi mo kakayanin ang lahat. Kaya minsan talaga, kailangan mo talaga maghanap ng tao na karapat-dapat at pwede mong pagkatiwalaan. Kaya nga, shout out ako sa mga small business owners. Ha? Alam mo, mag-ingat po tayo sa mga taong kukunin po natin. Bakit? Isang maling hire lang, pwede na magdulot ng sakit ng ulo. Ay, nako. Diba? Lalo na kung hindi pwede mapagkatiwalaan. Kaya paano natin maiwasan to? Una, obserbahan po natin ang pag-uugali. Alam mo, pinakamagandang ugali, yung una, yung parang consistent siya pag sinabi niya, ginagawa niya. O like for example, hindi late. Sa interview pa lang, late na ano pang iisipin mo? Di ba? Hindi na magandang indicator yon. Pangalawa, tanungin mo yung values-based question. O like for example, yung mga tanong na, anong gagawin mo kung may nakita kang gamit na hindi iyo? Diba? Kung may boss ka, hindi mo nagustuhan, anong gagawin mo? Diba? Yung mga tanungan na ganun, syempre naman. O may empleyado ka na hindi mo gusto, anong gagawin mo? So, yung mga tanong na ganun, at pag sila ay sumagot, malalaman mo na kung ano kanilang values. Pangatlo, silipin mo rin ang kanilang social media behavior. Puntahan mo yung social media site nila, mag-research ka. Diba? Mareklamo ba? Marami bang negative post? Nako. Delikado yan. Bakit po? Baka kung hindi nagustuhan, baka mag-rant din. Siraan ka pa sa online. Pang-apat, magbigay po tayo ng small trial task bago mag-full hire. Ibig sabihin, trial muna tayo for 30 days. In other words, date muna tayo. Subukan muna natin. Date tayo. Magkakilalan muna tayo. Bagay ba tayo sa isa? Kung after 30 days nag-date kayo, tapos hindi pala maganda, wag na. Diba? Huwag na ikasal, huwag na diba? May mga iba kasi gusto pagpasok kasal na agad And last but not the least, piliin po natin ang character higit pa sa credential. Lalo na pag ako pumipili ng empleyado, hindi ko tinitignan lang yung kanilang pinag-aralan. Ang importante yung pag-uugali po nila. Maayos bang kausap, magalang ba, willing ba matuto? Kung ika nga mas marami pang alam sa iyo di ba? At matigas pang ulo, wag na. Ang empleyado ay hindi lang kasama sa trabaho, kasama mo rin sa iyong pangarap. Kaya kung mamimili ka, pumili ka ng taong may malasakit at may sariling pangarap. Sana man nakatulong to para sa mga business owners, yung mga maliliit na negosyante. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.